Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 131. Nilamon ng galit si Sarah Lynn. Naisip niya, bakit kailangang nandito ang cardholder dahil ito ang gold membership card. Wala namang pambayad si Sarah nang pumunta siya rito kasama ang lahat ng kaklase niya noong nakaraan. Halos 10 tao lang ang wala dito sa pagkakataong ito. Gayunpaman, 10 sa kanila ay pawang natalo. Paano naging posible na isa sa kanila ang may hawak ng card? Hindi rin maisip ng ibang mga estudyante. Pinag-uusapan ito ng lahat. Diba si Sarah ang may hawak ng card? Paano kaya ang ibang tao? Naisip nila. Hindi kaya dahil sa nobyo ni Sarah kaya hindi nila kailangang magbayad ng bill? Well, parang iba na sa pagkakataong ito. Ang may hawak ng card ay tila isa sa kanilang mga kaklase. Sino kaya ito? Alam ng lahat ang background ng pamilya ng bawat kaklase. Bukod kay Sarah, imposibleng ibang tao ang cardholder. Yung lalaki na sumama sa'yo last time ay ang cardholder, sabi ng manager. Isang lalaki, lalong nagalit si Sarah. Ang mga lalaki na wala dito ngayon ay mga tauunan. Paanong isa sa kanila ang may hawak ng card? Tiyak na pinapahirapan siya ng manager. Nagulat si Charlotte Yates. Isang lalaki. Lahat ng mga kaklase ay nag-uusap tungkol dito. Ano? Lalaki. Tingnan natin kung sino ang wala ngayon, sabi ng isa sa mga kaklase ni Sarah. Harold Wendell, Wyman Carson, Zion Lee. Well, ito lang ang mga lalaki na wala dito. Napakahirap nilang lahat. Ang pinakamayaman sa kanila ay si Harold, pero ang pamilya niya ay may-ari lang ng isang maliit na restaurant. Paanong posible na isa sa kanila ang cardholder? Totoo yon. Siguradong hindi isa sa kanila. Pero, sino pa kaya yon? Hoy! Wala ba si Mark ngayon? Ang ibig mo bang sabihin ay yung nagsabing hindi siya sasali pero napadpad dito ngayon? Yup, it's him. He is shameless. He didn't want to scan the QR code when Sarah asked him to do so. But, he came here for a free milkshake just now. I have never seen such a shameless guy. How baka siya ang cardholder? Mas gugustuhin kong maniwala na si Wyman ang cardholder. Yeah, I wouldn't believe Mark is the cardholder at all. I'm going to eat 3 pounds of shit kung siya ang cardholder. Gagawin ko ang sinabi ko. Nagbulungan sila sa isa't isa. Hindi sila naniniwala na ang may hawak ng card ay isa sa mga lalaking wala dito ngayon. Tiyak na pinapahirapan sila ng manager. Hindi alam ni Sarah kung paano lutisin ang problema. Imposible para sa kanya na magbayad ng higit sa $20,000. Wala pang $6,000 ang dala niya ngayon. Wala ring pera ang pinsan niya. Paano siya magkakaroon ng higit sa $10,000 pagkatapos magbayad para sa bayad sa pagsasaayos? Hindi talaga alam ni Sarah ang gagawin kung hindi maiwaksi ng manager ang bill para sa kanya. Alam mo ba ang pangalan ng cardholder? Tanong ni Sarah. Nakatitig siya sa manager. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at nagsimulang magalit. Hindi ko alam. Pero, alam ko kung anong itsura niya, sabi ng manager. Nakita na niya ito sa front desk kanina. Kaya naman, makumpirma niyang wala siya ngayon. Well, ano ang itsura niya? Sabihin mo sa akin ng malinaw. Galit na sabi ni Sarah. Inawakan ni Charlotte ang braso ni Sarah. Naisip niya na maaaring si Mark iyon. Baka pwede talaga. Gumastos si Mark ng higit sa $2,000,000 upang bilhin ang serye ng BMW 7. Sa makatuwid, siya ay dapat na napakayaman. Tsaka wala siya ngayon dito. Dapat siya ang cardholder. Siya yung kasama mo nung binasag mo yung red wine last time, sabi ng manager. Natigilan si Sarah. Ano? Naisip niya. Siya na. Mark Orleans. Paano posible na si Mark ang may hawak ng card? Hindi makapaniwala si Sarah. Natulala siya. Nagkatinginan ng mga kaklase ni Sarah nang makita nilang gulat na gulat si Sarah. Kilala ba niya kung sino ang may hawak ng card? Naisip nila. Sarah. Sino ang nagbasag ng red wine? Anong nangyari? Tanong ng isa sa kanila. Sarah, sino ang cardholder?
Pakisabi sa amin ngayon. Umiling si Sarah at bumalik sa katinoan. Imposibleng siya iyon. Nagsisinungaling ka. Siguradong hindi siya yon. Saway ni Sarah. Di mo naman tatalikuran ang bill para sa akin, di ba? Paano mo nalang ituturo ang isang tao at sasabihin siya ang may hawak ng card? Naisip niya. Pwede mo siyang tawagan at hilingin na lumapit siya. I can waive the bill for you if he's here. Sabi ng manager. Gulat na gulat talaga si Sarah. Siya ba talaga? Paano ito magiging posible? Talo lang siya. Ang baller ang nagresolba sa bagay noong nakaraan. Posible bang hindi niya kailangang magbayad para sa bill dahil kay Mark, ngunit hindi dahil sa baller? Paano naging posible na si Mark ang may hawak ng card? Well, dapat dahil sa Yolanda. Si Yolanda ang namamahala sa plaza na ito. Kaya naman, ang amo ng KTV na ito ay natuwa sa kanya at ibinigay sa kanya ang gintong membership card. Sa huli, ibinigay ni Yolanda kay Mark ang card dahil siya ang kanyang backup. Dapat ganyan. Pakiramdam ni Sarah ay may katuturan ang lahat matapos itong isipin. Paano magiging pagmamayari ni Mark ang cardholder? Talagang umaasa si Mark sa mga kababaihan para sa suportang pinansyal. Sarah ba, mahinang tanong ni Charlotte. Siguradong si Mark iyon dahil siya lang ang may kakayahan at kayamanan. Tumanggo si Sarah. Nagulat si Charlotte. Siya talaga yon. Sarah, sino sa lupa? Tanong ng isa niyang kaklase. Pakiramdam ni Sarah ay nawala ang mukha niya ngayon. Paano niya sasabihin sa kanila ang totoo? Paano kung sabihin sa kanila ni Mark na nabasag niya ang red wine at umiyak kapag pumunta siya dito mamaya? Sobrang nakakahiya yan. Huwag ka nang magtanong at bumalik ka muna. Sabi ni Sarah. Pakisabi na lang kung sino yung cardholder. Sobrang curious kami, hindi namin nakalain na may kaklase pala kaming mayaman. Sabi ng isa pang kaklase. Nainggit siya sa cardholder. Si Harold ba? No. I think it's Wyman. Lahat sila pwede. Anyway, I don't believe that this person is Mark. I'm going to eat shit now kung siya ang cardholder. Ang lahat ng mga estudyante ay nagpahayag ng kanilang mga saloobin. Ang ilan sa kanila ay napaka-curious samantalang ang ilan sa kanila ay parang nanunuya. Nakakainis kayo. Gusto niyo ba magbayad ng bill? Galit na sabi ni Sarah. Siya ay gayon. Nahihiya. Bakit napakaraming pagkain at inumin ang in-order ng mga kaklase niya? Mababayaran niya ang bayarin kung ito ay ilang libong dolyar lamang. Habang iniisip ito ni Sarah, lalo siyang nagalit. Sarah, bakit ka nagagalit? Pumunta kami dito kasi sabi mo gagamot mo kami. Yup. I have no money at all. Aalis na ako. Si Wyman dapat ang cardholder. Wala namang dapat ay curious. Tama. Sa tingin ko rin. Pero na. Umalis na silang lahat nang hilingin ni Sarah na bayaran ang bill. Nang makita ito, halos isumpa sila ni Sarah. Itong mga walang utang na loob na mga tao. Naisip niya. Hold on. Tatawagan ko siya ngayon. Sabi ni Sarah. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang cellphone at gusto siyang tawagan. Nagngangalit siya at tumitig sa cellphone niya. Sa huli, hindi niya maibaba ang ego niya para tawagan siya. Pakiusap, tulungan mo akong tawagan siya. Nga pala, may phone number ka ba? Ibibigay ko na sayo. Napapailing na lang si Sarah kay Charlotte na tawagan siya. Ayaw niyang humingi ng tulong sa kanya. Tumanggo si Charlotte. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Mark. Napatitig si Sarah kay Charlotte. Inihintay na lang ng manager at receptionist si Mark na makarating dito. Maaari lang nilang i-waive ang bill kung nandito ang cardholder. Hello, Mark. Nasaan ka? Tanong ni Charlotte sa malambing na boses. Nasa plaza ako. Hindi pa ako umaalis, sagot ni Mark. Nakonsensya si Charlotte dahil hindi niya ito inimbitahan. Mayroon ba? Tanong ni Mark. Yeah. Can you please come to the KTV in the plaza? I have something to ask you for help, sabi ni Charlotte. KTV. Sige, papunta na ako dyan, sabi ni Mark. Nakahinga ng maluwag si Charlotte. Nagpasalamat siya at saka ibinaba ang telepono. Ano ito? Tanong ni Sarah. Sabi niya pupunta siya agad, sagot ni Charlotte. Paano siya makakarating dito ng ganoon kaga? Umiling si Sarah at naiinip na sinabi. Nasa plaza pa siya. Mamantong hininga si Charlotte at sumagot.
Sa pagtingin sa ugali ni Sarah, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Bakit nasa plaza pa siya? Kumunat ang noo ni Sarah. Siguro hinihintay niya si Yolanda na makaalis sa trabaho. Talo talaga siya. Tumigil ka nga, sabi ni Charlotte. Bakit kailangan kong tumigil sa pagsasalita? Alam mo ba kung bakit siya ang cardholder? Dahil ito kay Yolanda, naiinis na sabi ni Sarah. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Napakayaman niya, galit na sabi ni Charlotte. Tumigil ka nga sa pagsasalita. Nandito siya, agad na tinakpe ni Charlotte ang bibig ni Sarah. Tumingin si Sarah at nakita si Mark na naglalakad palapit sa kanila. Hindi masaya si Sarah. Hindi ba umaasa lang si Mark sa mga kababaihan para sa suportang pinansyal? Hoy! Ikaw ba ang may hawak ng card? Naiinip na tanong ni Sarah kay Mark. Kabanata 132. Napatingin si Mark Orleans kay Sarah Lynn. Alam walang pera si Sarah para bayaran ang bill ng hilingin sa kanya ni Charlotte Yates na pumunta sa KTV. Hindi pupunta si Mark sa KTV kung si Sarah ang tumawag. Gayunpaman, si Charlotte ang tumawag sa kanya. Pati si Charlotte parang nagsusumamo sa kanya. Kaya naman, lumapit siya dahil malambot siyang tao. Bagamat walang crush si Mark kay Charlotte, pakiramdam niya ay mabuting tao ito. Masarap makipagkaibigan sa kanya. Sarah, please mind your attitude. Saway ni Charlotte. Nakahinga siya ng maluwag nang siya. Nakita kong nandito si Mark. Gayunpaman, nilamon siya ng galit nang kausapin siya ni Sarah sa ganoong kabastusan. Hoy! Bakit lagi mo siyang tinutulungan? Tanong ni Sarah. Nagalit si Sarah. She snorted. Mark, let me ask you, ikaw ba ang cardholder? Lumapit ang manager at ang receptionist ng KTV at magalang na binati si Mark bago sinagot ni Mark ang tanong ni Sarah, hello, sir. Tumango si Mark sa manager. Natigilan si Sarah. Bakit ang manager at ang receptionist ay nakikipag-usap kay Mark sa isang magalang na paraan? Naisip niya. Nikuha niya itong gold membership card mula kay Yolanda. Kailangan ba nilang maging magalang sa kanya? Napatingin si Sarah kay Mark ng masama. Pakiramdam niya, si Yolanda ang dapat nilang ipagmalaki sa halip na siya. Maling tao ang pinapangarap mo. Naisip niya. Well, please settle this since ikaw ang cardholder. Aalis ako kasama ang pinsan ko, sabi ni Sarah. Pumuso si Sarah at ipinasa kay Mark ang gold membership card. Pagkatapos, hinawakan niya ang braso ni Charlotte at aalis na sana. Nagalit si Sarah. Naisip niya, bakit hindi mo kunin dahil sa iyo ito? Sarah, hindi ka pwedeng mag-asal ng ganyan. Walang magawa si Charlotte. Paano niya hahayaan si Mark na ayusin ito ng mag-isa? Don't worry about it. Kakayanin niya, sabi ni Sarah. Tahan na, sabi ni Mark. Huminto si Sarah sa kanyang dinadaanan at pinandilatan si Mark, bakit mo ako pinipigilan? Gusto mo bang magpasalamat ako? Okay, fine. Salamat. Kontento ka na ba? Ayokong magpasalamat ka, umiling si Mark at sinabing. Pagkatapos, pumunta siya sa front desk at tiningnan ang bill. Ito ay higit sa $20,000. Gayunpaman, nagpasalamat na lang si Sarah sa kanya nang walang pasensya. Hindi siya sincere. Anong gusto mo? Tanong ni Sarah. Tinitigan niya si Mark. Nilamon siya ng galit. Wala talaga siya sa mood ngayon. Gusto niyang magdiwang kasama ang kanyang mga kaklase dahil napakaganda ng benta sa unang araw ng kanilang pagbubukas. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na haantong sa ganito. Ang gintong membership card sa kanyang kamay ay talagang kay Mark. May utang ba ako sa'yo? Tanong ni Mark. Namula ang mukha ni Sarah. She scolded. Ano ang sinusubukan mong gawin? Hindi ba ito ay isang FX King Gold membership card lamang? Makukuha mo ba itong card kung hindi ibinigay sa iyo ni Yolanda? Isa ka lang lalaki na umaasa sa mga babae para makakuha ng financial support. How dare you still try to be pretentious in front of me? Hahayaan kitang ayusin ito ng isa dahil sa tingin ko ay kaya mong gawin iyon. Huwag sana ninyong bastyusan ang aming gold membership card. 3 lang ang naibigay namin sa card na ito. Simula nang magbukas ang KTV namin. This gentleman is the VIP of our KTV. Lumapit ang manager ng KTV and said in a serious tone. Pinandilatan ni Sarah ang manager. Anong klaseng gold membership card ito?
Paano niya nasabi na 3 baraha lang ang naibigay niya? Paano makukuha ni Mark ang card na ito? Kwalipikado pa ba siya para dito? Naisip niya. Hindi siya pinansin ng manager at magalang na kinausap si Mark, anong gusto mong gawin natin? Hayaan mo siyang mag-isa nito, sabi ni Mark. Tumango ang manager. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Charlotte. Ano pa ang masasabi niya? Agad na sumigaw si Sarah, Mark Orleans, bast asterisk road ka. Ayaw mo lang bang magpakitang gila sa harapan ko? Gusto mo ba magmakaawa ako sa'yo? Sabihin ko sa'yo, imposible. Sarah, wala akong utang sa'yo. On the contrary, you owe me something, sabi ni Mark. Oh, may utang ba ako sa'yo? Nagbibiro ka ba? Galit na tanong ni Sarah sa kanya. Ngumisi si Sarah. May naisip siya at tinignan siya ng masama. Ay, alam ko. Pinag-uusapan mo pa ba ang bagay na yan? Gusto mo bang matulog sa akin? Pero, ayoko matulog sa iyo. You are not qualified to touch me. Naririnig mo ba ako? Ikaw hindi qualified. Galit na sabi ni Sarah. Sarah. Tama na. Hindi napigil ang sabihin ni Charlotte. Napagtanto niya na si Mark ay isang malambot na tao at gusto niyang tulungan sila ngayon. Gayunpaman, tila hindi na niya sila tutulungan dahil sa ugali ni Sarah. Ang bayarin ay higit sa 20,000 dolyar. Umiling si Mark. Kahit na si Sarah ay may magandang hubog ng katawan, si Mark ay hindi interesado kay Sarah. Ang pangunahing dahilan ay dahil kay Lilibeth Polan. Ang pangalawang dahilan ay talagang masama ang ugali ni Sarah. With that attitude of her, Mark was close to hit her already although hindi naman siya pumapatol sa mga babae. Galit na galit si Mark kay Sarah ngayon. Nagtatampo lang siya. Alam mo ba talaga kung anong klaseng tao siya? Naglabas siya ng ilan? Libu-libong dolyar para mag-book ng presidential suite nang makakita siya ng $20,000 sa kalye. Well, masasabi mo pa ba na hindi niya sinusubukang magpakitang gilas? Gusto niyang magmakaawa ako sa kanya ngayon. Pero, sa tingin mo ba makikiusap ako sa isang lalaki na umaasa sa mga babae para makakuha ng financial support? Ninisya ni Sarah. Tama na, nilamon ng galit si Charlotte. Tapos ka na ba? Mag-sorry ka na kay Mark. Sabi ni She. Gusto mo humingi ako ng tawad sa kanya? Imposible. Umiling si Sarah at sinabing. Please don't worry. Mahigit $20,000 lang yan. Haharapin ko na, she continued. Paano mo ito aayusin? Pinandilatan ni Charlotte si Sarah at nagtanong. Huwag kang mag-alala, sabi ni Sarah. Tinabi niya sa manager. Huwag mo nga akong tignan ng ganyan. Babayaran kita. Ang galing. Walang pakialam na sabi ng manager. Tinitigan ni Sarah si Mark at nagtanong, let me ask you one more time. Gusto mo ba talagang magpakitang gilas at hindi tulungan akong iwaksi ang bayarin? Wala akong utang sa'yo, sabi ni Mark. Well, tatandaan ko ang sinabi mo. Pero, sigurado ka bang wala kang utang sa akin? Huwag mong kalimutan na tinulungan kita para ayusin ang problema noong nabasag mo ang ilang bote ng alak dito noong nakaraan. Tandang padamdam panipi, ngumuso si Sarah. Nagalit siya kapag naiisip niya iyon. Gaano karaming pera ang kailangan mong bayaran kung hindi ako ang tumulong sa iyo upang malutas ang problema? Kumunat ang noo ni Mark. Nasolve mo ba tong gentleman na to? I think you've misunderstood. Umiling ang manager at sinabing, si Mark ang nakalutas ng problema. Paano kaya si Sarah ang nakalutas nito? Anong pinag-uusapan nyo? Nagalit si Sarah. Paano ito malulutas ni Mark kung hindi siya humingi ng tulong kay Baller? Ang ginoong ito ang nagbasag ng mga bote ng alak at nagbayad ng mag-isa. Isa pa, nakabasag ka rin ng ilang bote ng alak. Dapat ay magbabayad ka ng 40,000 hanggang 50,000 dolyares. Ang ginoong ito rin ang tumulong sa iyo, sabi ng manager. Natigilan si Sarah. Tapos, nagalit agad siya, anong sabi mo? Pinayaran ba niya ito? Sa tingin ko matanda ka na at nalilito. Paano ito magiging posible? Ang Baller ang tumulong sa kanya para malutas ang problema. Wala itong kinalaman kay Mark the loser. Fine. Anyway, kung hindi lang ito Ginoo, kailangan mong bayaran ang mga nabasag mong bote. Sabi ng manager. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Ngumisi si Sarah. Yung boyfriend ko ang nag-solve nito. It had.
Walang kinalaman sa kanya. Ang iyong kasintahan. Kumunat ang noo ng manager at sinabing, tingin ko niloloko ka. Hindi malulutas ang problema kung hindi dahil sa ginoong ito. Naloloko ka. Tinaman ng tingin ni Sarah ang manager. I'll contact my boyfriend now and ask him to call your boss to fire you. Inilabas ni Sarah ang kanyang mobile phone at binuksan ang kanyang WhatsApp para magpadala ng text message sa Baller. Baller, nandyan ka ba? Gusto kong bigyan mo ako ng pabor. Baller, pwede mo bang sagutin ang mga mensahe ko? Problemado ako ngayon. May nang-aapi sa akin. Baller, kailangan talaga kita ngayon. Maraming text messages ang pinadala ni Sarah. Gayunpaman, hindi tumugon ang Baller sa kanyang mga mensahe. Siya ay balisa. Ano ang nangyayari? Mabilis siyang sumagot sa akin noong huling pagkakataon. Napaisip siya. Pakibayaran ang bill. Seryosong sabi ng manager. Don't rush me. Hindi mo ba nakikita na kino-contact ko ang boyfriend ko? Sabi ni Sarah. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Muli siyang nagpadala ng isa pang text message sa Baller. Gayunpaman, hindi pa rin tumugon ang Baller sa kanyang mga mensahe. Hindi mo na kailangang magpadala ng mga text, mahinahong sabi ni Mark. Naramdaman ni Mark na hindi na niya kailangang itago si Sarah sa katotohanan. Are you laughing at me? What rights do you have to laugh at me? My boyfriend is very busy. So, he doesn't have time to reply my messages. Tinitigan ni Sarah si Mark at sinabing. Gustong-gusto niyang talunin si Mark, naisip niya na hindi man lang ito gentleman. Boyfriend mo. Ako, sabi ni Mark. Ano? Sobrang busy ng boyfriend ko. Hindi siya kasing libre mo. Magre-reply siya sa mga messages ko, sabi ni Sarah. Gusto kong sabihin na hindi mo ako boyfriend. Umiling si Mark at sinabing. Are you out of your mind? Who the hell is talking about you? Don't think too much of yourself. Baller ang tinutukoy ko. Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo sa salamin? Deserve mo ba para maging boyfriend ko? Sisubog na sa galit si Sarah. Bakit napakawalan niya? Napaisip siya. Boyfriend mo ba si Baller? Tanong ni Mark. Tama iyan. Ang aking kasintahan ay nagmamaneho ng BMW 7 Series. Alam mo ba kung magkano ang gasto sa pagmamayari ng kotse? Hindi mo ito kayang bayaran kahit na umasa ka sa mga kababaihan para sa pinansyal na suporta sa buong buhay mo. Ngumisi si Sarah. Tumingin siya kay Mark ng masama. Yung Baller lang ang nararapat na maging boyfriend ko. Wala ka lang kumpara sa kanya. Napaisip siya. Ako ang Baller. Tumingin si Mark kay Sarah at sinabing. Kabanata 133. Kakasabi mo lang na ikaw ang Baller. Haha. Natawa si Sarah Lynn kay Mark Orleans. Naisip niya, paano posible na siya ang Baller? Siya. Biglang natigilan si Sarah. Hininaan niya ang boses niya at nagtanong, ano ang sinabi mo? Talo ka lang. Paano mo? Kinuha ni Mark ang kanyang mobile phone at binuksan ang kanyang WhatsApp bago natapos ni Sarah ang kanyang mga salita. Pagkatapos, ipinakita niya ito kay Sarah. Gulat na gulat si Sarah ng mga sandaling iyon. Nasa iba't ibang poster si Mark. Gayun din, ang kanyang nasave na pangalan ay Baller. Si Mark the Baller, na matagal ko nang kausap. Napaisip siya. Paano ito posible? Siya ay isang tauna na ginugol ang lahat ng pera na natagpuan niya lamang sa kalye. Imposibleng siya ang Baller. Si Baller ay nagmamayari ng BMW 7 Series. Ito ay nagkakahalaga ng higit sa $2 milyong. Imposible para kay Mark na makabili ng ganoong sasakyan. Nakaramdam ng hiya si Sarah ng mga sandaling iyon. Nilamon siya ng galit. Gusto niyang kunin ang telepono ni Mark sa kamay nito. Buti na lang at mabilis nakareact si Mark. Agad niyang inilagay ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Hayaan mo akong makita ng malinaw. Ilabas mo na yung phone mo. Tigaw ni Sarah. Nagulat si Charlotte Yates. Hindi niya nakita ang mga litrato ni Sarah sa telepono ni Mark. Ang alam niya lang ay binuksan niya ang kanyang WhatsApp at ipinakita iyon kay Sarah. Yun ba ang usapan ni na Mark at Sarah? Nagkatinginan ng manager at ang receptionist ng KTV. Medyo natarante sila. Siyempre, hindi na muling ilalabas ni Mark ang kanyang mobile phone. Nangilid ang luha sa mga mata ni Sarah. Sumigaw siya, ibinahagi ba ng Baller ang mga larawan sa iyo?
Mas handa siyang maniwala na ang baller ay nagtaksil sa kanya at nagbahagi ng kanyang mga larawan kay Mark kaysa maniwala na si Mark ang baller. Na in love si Sarah sa baller. Nami-miss niya siya ng sobra sa lahat ng oras. Mag-aalala at maiinis siya kapag hindi nito sinasagot ang mga mensahe niya. Ayaw niyang aminin na in love siya kay Mark. Pinasusuklaman niya siya. Pakiramdam ni Sarah ay gumuho ang kanyang mundo sa mga sandaling iyon. Si Mark ba ang taong mahal niya? No. Ako yung nag-chat sa'yo palagi. Ikaw yung nagsimula ng usapan. Isa pa, hindi ko naman hiningi yung mga photos pero pinadala mo lang sa'kin, sabi ni Mark. Ikaw, namamanhid ang anit ni Sarah. Sa simula, nagpadala lang siya ng ilang sexy na larawan sa baller. Nang maglaon, nagsimula siyang magpadala ng ilang mga hubad na larawan sa kanya. Itinampok din sa mga larawan ang kanyang mukha. Kaya nga sinabi ko sa'yo na hindi mo ako boyfriend. Isa pa, binasag mo ang mga bote ng alak dito. Hindi ako ang nagbasag nito. Ikaw dapat ang magbabayad pero tinulungan kitang ayusin. So, may utang ka. Ako, sabi ni Mark. Namula ang mukha ni Sarah nang makaramdam ng hiya. Hinawakan niya ang braso ni Charlotte at sinabing, nagkamali ka ba? Ang BMW 7 Series ay hindi sa kanya, tama. Ito ay sa baller. Napabuntong hininga si Charlotte. It's Mark's car. Siya mismo ang bumili. Ang tanging pag-asa na mayroon si Sarah ay nasira. How could you do this to me? I even sent him. Ano ang ipinadala mo sa kanya? Napabuntong hininga si Charlotte at nagtanong. Hindi na natapos ni Sarah ang kanyang sasabihin. Paano niya sasabihin sa kanyang pinsan na ipinadala niya ang kanyang mga hubad na larawan kay Mark? Paano nakakahiya iyon? I don't believe it. Nasaan ang sasakyan niya? Tanong ni Sarah. Ang kanyang sasakyan ay inaayos sa aming 4S Automobile Store, sagot ni Charlotte. Napaupo si Sarah sa lupa. Paano ito magiging posible? Naisip niya. Tumingin siya kay Mark at nakaramdam ng panghihinayang. Ang talo na palagi niyang minamaliit ay ang baller. Isa kang walang hiyang dirty bust asterisk road. Tigaw ni Sarah. I didn't ask you to send them to me. You even said that you want to have dinner with me. That is what you said, sabi ni Mark. Hindi niya ipinasa ang kanyang larawan sa iba. Bust asterisk road ka. Bumangon siya mula sa lupa, tinitigan si Mark at sinabing, nakuha mo ba ang lahat ng pera mula sa lupa? Tinabi mo na nakakita ka ng $2,000 sa kalye noong nakaraan. Sa katunayan, ito ay 3 o 4 na milyong dolyar, tama. Matagal na niyang kilala si Mark. Palagi lang siyang kumakain ng plain pasta. Paano siya makakakuha ng napakaraming pera para makabili ng BMW 7 Series? Sa tingin mo posible ba ito? Tumingin si Mark sa kanya at tinanong siya pabalik. Nagalit si Sarah. Hindi siya makapaniwala na may maghuhulog ng ilang milyong dolyar sa kalye. Gayunpaman, paano ang kanyang kotse? Ay, alam ko. Hindi sa iyo ang kotse. Kotse ni Yolanda iyon. Huwag kang maglakas loob na gamitin ang kanyang sasakyan para magpakitang gila sa harapan ko. Humisi si Sarah at naisip na mas may katuturan iyon. Imposibleng makabili si Mark ng kotse dahil napakahirap niya. Siguradong ginagamit niya ang pera ni Yolanda para makabili ng sasakyan. Napakawalandiyan niyang tao. Paano niya magagamit ang pera ng ibang tao para magpakitang gilas? Walang magawa si Mark. Tumanggi si Sarah na maniwala na siya ang baller. Nag-iisip siya ng maraming dahilan para kumbansihin ang sarili na hindi si Mark ang baller. Bakit wala kang sinasabi? Tama ba ako? Nagpapakita ka lang gamit ang pera ni Yolanda. Duwag ka, tumawa si Sarah, tapos sinubukan niyang pakalmayan ang sarili. Sa tingin mo posible ba ito? Umiling si Mark at tinanong siya pabalik. Anong pinagsasabi mo? Dapat ganito, malamig na sabi ni Sarah. Sarah, stop it. Siya ang nagbayad ng sarili niyang sasakyan. Umiling si Charlotte at sinabing. Hinawakan ni Charlotte ang deal sa kanyang sarili. Isa pa, imposible para kay Yolanda na isang manager pa lang ng plaza na makabili ng kotseng mahigit 2 milyong dolyar. Makakabili lang siya ng kotse na nagkakahalaga ng hindi hihigit sa 4 o 500,000 dolyar. Wala itong saysay. Talagang totoo, confident na sabi ni Sarah sa pinsan. Well, sinusubukan mo lang linlangan ang sarili mo. Tumalikod na si Mark at umalis.
Ayaw na niyang pakialaman pa si Sarah. Gusto niyang makilala si Lilibeth. Stop. Nahihiya ka ba pagkatapos marinig ang sinabi ko? Kaya ba aalis ka? Ngumisi si Sarah. Lumingon si Mark at sinabing, sa tingin mo ba hindi ko kayang bumili ng BMW 7 Series? Yup. Umaasa ka lang sa isang babae para sa financial support. Ngumisi si Sarah. Well, mangyaring maghintay at tingnan. Sabi ni Mark. Tapos, nag-walk out siya. Nilamon ng galit si Sarah. Naghahanap ka ba ng pagkakataong makatakas? Isa kang walang hiyang bast asterisk road. Bigla na lang umiyak si Sarah habang pinapagalitan si Mark. Pakiramdam niya ay walang magawa. Paano naging baller si Mark? Hindi pwede. Hindi matanggap ni Sarah ang katotohanan iyon. Sarah, lumapit si Charlotte para aliwin siya. Malakas na sigaw ni Sarah. Napabuntong hininga si Charlotte at naisip, ano ang nangyari sa kanila. Hindi ba tinatago lang ni Mark kay Sarah ang totoong pagkatao niya? Pakibayaran ng bill. Lumapit ang manager at sinabi. Hindi sinabi ni Mark na maaari nilang gamitin ang kanyang card para i-waive ang bill. Kaya naman, hindi mabitawan ng manager si Sarah. Nandito ka pala. Inilabas ni Sarah ang pera sa bulsa at inihagis lahat sa mesa. Pinilang agad ng receptionist ang pera. Pagkatapos, umiling siya at sinabi sa kanila na hindi iyon sapat. Ibibigay ko sa iyo ang natitirang pera sa loob ng ilang araw kung hindi sapat, ang tindahan ko ay nasa loob ng plaza na ito. Natatakot ka ba na tumakas ako? Pinunasan ni Sarah ang luha niya at sinabing. Nang marinig ito, nag-alinlangan sandali ang manager. Sige. Pakibayaran ang natitirang pera sa loob ng susunod na 5 araw. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Sabi ng manager. Umiyak si Sarah at lumabas kasama si Charlotte. Walang tigil sa pag-iyak si Sarah nang nasa baba na sila. Nang makita ito, inaliw ni Charlotte, Hoy, huwag kang masyadong mag-isip. Tapat na ang 5 araw para mabayaran natin ang natitirang pera. Niyakap ni Sarah si Charlotte at patuloy sa pag-iyak. Anong problema? Tanong ni Charlotte kay Sarah. Matagal ko na siyang kausap. In love na ako sa kanya. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na isipin siya sa gabi. Anong gagawin ko? Malakas na sigaw ni Sarah. In love na talaga siya sa baller. Siya ay nasa cloud9 tuwing tumugon ang baller sa kanyang mga mensahe. Siya ay magiging disappointed and upset kung hindi siya sumagot sa kanya. Halata namang in love si Sarah sa kanya. Natigilan si Charlotte. In love ba si Sarah sa kanya? Sigurado ka ba? Napabuntong hininga si Charlotte. I hate him. Isa lang siyang tauna na gagamit ng pera ng ibang tao para magpakitang gilas. Umiling si Sarah at sinabing nangingilid ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi alam ni Charlotte kung paano siya aaliwin. Tumakas siya dahil tama ang sinabi ko. Ayoko sa kanya. Tinungaling siya. Hindi siya ang baller, umiiyak na sabi ni Sarah. Isang umuungal na tunog ng makina ang maririnig sa bakanteng kalye nang may sasabihin sana si Charlotte. Si Charlotte ay isang dealer ng kotse. Kaya naman, masasabi niyang mula sa isang sports car ang tunog. Napakalakas ng tunog. Napatingin si Sarah at nakita niya ang isang sports car na papalapit sa kanila. It was a Porsche 911. Natigilan siya nang makita kung sino ang nagmamaneho ng sports car. Natigilan din si Charlotte. Huminto ang sports car sa harap nila. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Mark. Hindi mo man lang sinabi na hindi ko kayang bumili ng BMW 7 Series. Well, ang perang ginastos ko sa kotse na ito ay katumbas ng 2 BMW 7 Series. Kabanata 134. Natigilan si Sarah Lee na parang tinamaan ng kidlat. Akala niya ang kotse ni Mark Orleans ay binili ni Yolanda Lane na sinusubukan lang nitong magpakitang gilas. Gayunpaman, alam niyang hindi kayang bilhin ni Yolanda ang sports car na ito. Nagkakahalaga ito ng ilang milyong dolyar. Si Mark ba talaga ang baller? Ngunit, paano ito magiging posible? Si Mark ay palaging napakahirap. Paano siya naging mayaman bigla? Hindi mawari ni Sarah. Laking gulat niya. Lubhang nalilito si Sarah sa sandaling iyon. Talaga bang talo si Mark? Tinubukan itong itanggi ni Sarah. Gayunpaman, naramdaman niyang iba ang hitsura ni Mark nang humarap ito sa kanya kasama ang sports car. Pakiramdam ni Sarah ay isa na siyang mayaman at gwapong lalaki ngayon.
Iba na ang tingin ni Sarah kay Mark ngayon. Labis ang panghihinayang niya na hindi siya pumayag na matulog sa kanya noong nakaraan. Gayun din. Ipinantasya niya na kamukha ni Mark ang baller. Gayunpaman, lumabas na si Mark talaga ang baller. Na in love ba talaga siya kay Mark? Hindi maipaliwanag ni Sarah ang kanyang nararamdaman. Iba ang reaksyon ni Charlotte kay Sarah. Medyo nagulat lang siya. Kailan pa bumili si Mark ng bagong kotse? Ang perang ginastos niya sa sports car na ito ay katumbas ng 2 BMW 7 Series. Mayaman talaga siya. Tinabi ko sa iyo na talagang kaya kong bumili ng BMW 7 Series. Sabi ni Mark. Hindi ni kay Mick si Sarah. Pakiramdam niya ay sobrang nakakahiya para sa kanya na patuloy na tawaging pauunan si Mark. Ako, nauutal na sabi ni Sarah. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi na siya naglakas loob na tingnan si Mark. Naglakad si Mark papunta sa kanila. Mapatla ang mukha ni Sarah at namumula ang mga mata. Nangingilid ang mga luha sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya ay hindi na niya kayang harapin si Mark. Sabi niya, I'm sorry. Hindi alam ni Charlotte ang sasabihin. Nanatili lang siyang tahimik. Napatingin si Mark kay Sarah at tumalikod na para umalis. Gayunpaman, pinigilan siya ni Sarah at nakiusap, Mark, kasalanan ko ang lahat ng ito sa nakaraan. Pasensya na. Huwag mo sanang ipadala ang mga litrato ko, please. Gusto ni Mark na ipadala ang kanyang mga larawan sa simula. Kung hindi, hindi siya sasali sa napakaraming group chat. Gayunpaman, pakiramdam niya ay masasaktan niya ng sobra si Sarah kung gagawin niya iyon. Baka magpakamatay pa si Sarah. Kahit galit siya kay Sarah ay ayaw niyang mamatay ito. Sa makatuwid, hindi niya pinadalhan ang kanyang mga larawan sa huli. Huwag po sana itong gawin. Umiiyak at nagmamakaawa si Sarah. Nakaramdam siya ng matinding pagod. Ang baller na nagustuhan niya ay talagang ang taong pinakaayaw niya. Gagawin ko ang lahat ng hilingin mo. Pakiusap, huwag mo lang ipadala ang mga litrato ko. Patuloy na pagmamakaawa ni Sarah. Tumingin si Mark kay Sarah. Hindi niya akalain na si Sarah, na dating mayabang at nangingibabaw, ay magmamakaawa sa kanya. Magiging mayabang ka pa ba sa harap ko? Tanong ni Mark. Hindi ko gagawin. Umiling si Sarah at sinabing. Si Mark ay isang mayaman. Paano siya magiging mayabang sa harap ni Mark? Nakaramdam siya ng panghihinayang na hindi maganda ang pakikitungo niya kay Mark. Hindi na siya naglakas loob na tumingin sa mga mata nito ngayon. Fine. I will not send your photos out. Umiling si Mark at sinabing. Nakahinga ng maluwag si Sarah. Pagkatapos, pansamantalang nagtanong siya sa mahinang boses, may kondisyon ba para dito? Tumingin si Mark kay Sarah. Ako, nauutal na sabi ni Sarah. Hindi ko naisip na matulog sa iyo. Umiling si Mark at binuksan ang pinto ng kotse. Natigilan si Sarah. Kakasabi lang ba niya na hindi niya naisip na matulog sa akin? Naisip niya. Sa pag-iisip tungkol dito, napaluha siya. Nakita ni Mark si Yolanda Lane na papalabas ng elevator habang nagmamaneho siya. Nagulat si Yolanda. Pagkatapos, bumalik siya kaagad sa kanyang katinoan. Napatingin sina Charlotte at Sarah kay Yolanda na nakasuot ng damit at isang pares ng napakagandang high heels. Siya ay may mahabang payat na binti. Napakaganda niya. Isang magandang babae na may sports car. Pareho silang. Parang perfect match. Si Yolanda ba ang umaasa kay Mark para sa pinansyal na suporta sa halip na sa kabilang banda? Sa pag-iisip nito, natigilan si Sarah. Tinabi ni Mark kay Yolanda, papabalikan kita sa paaralan. Delikado para sa isang batang babae na bumalik ng mag-isa sa oras na ito. Ay. Okay. Sagot ni Yolanda. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto ng kotse at sumakay sa kotse. Agad na pinaandar ni Mark ang sasakyan. Umalis siya. Matagal na nakatayo doon sina Sarah at Charlotte. Napabuntong hininga si Charlotte. Kayang-kaya ni Mark ang ganoong kamahal na kotse. Minamaliit niya siya. Nanaginip ba ako, ungol ni Sarah? Hindi. Ang lahat ng ito ay totoo, sabi ni Charlotte. Umiyak na naman si Sarah. Nangingilid ang mga luha sa kanyang pisngi. Sarah, do you really like him? Tanong ni Charlotte. Masasabi ni Charlotte na in love si Sarah kay Mark sa pamamagitan lang ng pagtingin sa facial expression nito. Umaasa si Sarah na siya ang sumakay sa sports car kanina. Don't know. Ay,
Umiling si Sarah. Sobrang namiss niya talaga siya. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung talagang nahulog ang loob niya sa kanya. Napaiyak na naman si Sarah. Hindi ka na bababalik sa school? Nagtatakang tanong ni Mark. Gabi na ngayon. Yolanda ang klase ng tao na matutulog at madyay gising ng regular na oras. Bakit siya matutulog ng gabi ngayong gabi? Well, birthday ng childhood friend ko ngayon. I need to go to a bar to celebrate with her. Sabi ni Yolanda. Ayaw niya kasing sumakay sa kotse ni Mark. Pero masama ang loob niya kapag tinanggihan niya ito. Tinanong siya ni Mark kung saang bar siya pupunta. Then, he drive her to there since hindi naman masyadong malayo. Okay, salamat. Nakangiting sabi ni Yolanda. You're welcome. Sabi ni Mark. Gusto niyang tawagan si Lilibeth pagkatapos ipadala si Yolanda sa bar. Kinausap ni Yolanda si Mark nang mapadaan sila sa isang bar, gustong i-celebrate ng childhood friend ko ang kanyang kaarawan dito. Gayunpaman, ang bar ay nasa ilalim ng pagsasaayos. So, we decided to celebrate sa ibang bar. Hindi ba ito ang bar ng kanyang ina? Naalala niya ang sinabi sa kanya ng kanyang ina na gusto niyang i-renovate ang bar sa marangyang paraan. Well, mukhang nasimulan na nila ang renovation. Tiyak na lalapit siya para alalayan siya kapag muling nagbukas ang bar. Nabalitaan ko na nagbago na ang may-ari ng bar na ito. So, under renovation ang bar na ito. Sa tingin ko ay napakayaman ng bagong may-ari ng bar na ito dahil kailangan ng malaking pera para kunin ang bar na ito. Tumingin si Yolanda kay Mark at sinabing. Napangiti si Mark at naisip, natatakot ako na hindi alam ng nanay ko kung magkano ang pera niya. Anong pinagtatawanan mo? Don't tell me na ikaw ang pumalit sa bar na ito. Hindi makapaniwalang tanong ni Yolanda. Masasabi niyang kinuha na ni Mark ang bar sa pamamagitan ng pagtingin sa ekspresyon ng mukha ni Mark. Well, Mark can take over City Square. Sa makatuwid. Posibleng kaya niyang sakupin ang bar na ito. No. Hindi ko kinuha ang bar. Umiling si Mark at sinabing. Ang kanyang ina ang pumalit dito. Ang bar ay maaaring ang nangungunang marangyang bar sa bansa pagkatapos ng pagsasaayos. Oh, tumanggo si Yolanda at sinabing. Masyado na pala siyang nag-iisip. Maya-maya, nakarating na sila sa bar na binanggit ni Yolanda. Pinuksan ni Yolanda ang pinto at lumabas ng sasakyan. Sabi niya, salamat. Walang anuman. Umiling si Mark at sinabing. Tumalikod si Yolanda at pumasok sa bar. Napagtanto ni Mark na naiwan ni Yolanda ang kanyang bag sa sasakyan nang itataboy na niya ang sasakyan. Kaya naman, ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada at pumasok sa bar. Maraming magagandang babae sa loob. Napaka-sexy nilang lahat. Nakita ni Mark si Yolanda mula sa malayo. Tigaw ni Mark sa kanya pero hindi niya narinig dahil sobrang lakas ng music. Wala siyang choice kundi ang maabutin siya. Pumasok si Yolanda sa isang pribadong silid. Ilang tao ang lumabas nang papasok na si Mark sa kwarto. Sino ka? Maling kwarto yata ang pinasok mo. Sabi ng isa sa kanila. Oo. Hindi pa kita nakita dati. Ang pares ng mag-asawa ay tumingin kay Mark pataas at pababa. Nasa loob ang kaibigan ko. I'm here to send her something. Sabi ni Mark. Sino ang kaibigan mo? Umalis ka na dito kung hindi mo masabi ang pangalan. Masungit na sabi ng isa sa kanila. Yolanda Lane, sagot ni Mark. Ano? Yolanda Lane. Kaibigan ka ba ng Diyosa, Yolanda Lane? Imposible, hindi ba ang boyfriend ni Yolanda na si William Yuri na mula sa mayamang pamilya? Nakita ko na siya dati. Siguradong hindi si William ang lalaking ito. Nag-alinlangan sila kay Mark at tiningnan siya ng masama. Hindi sila naniniwala na makikilala ni Mark si Yolanda na isang magandang babae. Pakitawagan mo siya, walang magawang sabi ni Mark. Okay, I'll call her now. Pero, sasampalin kita kapag hindi kanya kilala, sabi ng isa. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto at sumigaw, Yolanda. May naghahanap sa'yo. Napatingin naman ang ibang tao kay Mark ng masama. Kaibigan ba talaga siya ni Yolanda? Akala nila. Kabanata 135. Hindi pa naman huli ang lahat para umalis ngayon. Kung hindi, kung lalabas si Yolanda at sinabing hindi kanya kilala, patay ka na. Tama. How dare you try to find a way to smuggle yourself into Bibi's birthday party?
There's no way I'll leave you be. Ang ilang mga lalaki ay nanunuya kay Mark or Linz, ngunit kalmado ang mukha ni Mark. Mukhang mayaman sila, kahit na wala pa rin iyon sa kanya. Kapag tinawagan niya si Betty, wala silang problema sa paglalaro sa kanilang puso ngayong gabi. Hindi nagtagal, biglang lumabas si Yolanda Lane at maraming tao ang agad na nagsalita sa pagsisikap na pasayahin siya. Ang ganda ni Miss Lane, kaibigan mo daw siya, pero mukha siyang kawawa. Hindi mo naman siya kaibigan, di ba? Yes, I don't think it's possible. To be friends with beautiful Miss Lane, one should be on the level as us. He doesn't deserve to be her friend. Pagkalabas ni Yolanda, papuri sa kanya ang mga lalaki. Pagkatapos ng lahat, siya ay may napakahusay na figure at napakaganda rin. Paanong hindi mahuhulog ang mga lalaki sa kanya? Hindi man lang sila nilinga ni Yolanda. Dumiretso siya kay Mark at ngumiti sa kanya, nagtanong, nandito ka para uminom. Yung ugali niya. Yung malambing niyang boses. Napatulala ang iilan sa kanila. Kaibigan ba talaga ni Yolanda ang pauunan na ito? Hindi niya karapat-dapat ang kanyang kahinahunan. Hindi kaya. Mag-asawa sila. Hindi. Umiling si Mark at inilagay ang bag sa harap ni Yolanda. Naiwan mo yung bag mo sa kotse ko. Gusto ko lang ibalik sa'yo. Biglang nahiya at namula si Yolanda. Salamat. Kinuha niya ang bag. Ang kotse niya. Anong klaseng sasakyan ang kaya niyang imaneho? Ang mga tao sa paligid niya ay nahulaan na ito ay malamang na 100,000 hanggang 200,000 dolyar na kotse. Paano siya naging napakwalandiya upang ipakita ito? Ang mga lalaki ay umiling sa panghahamak. Well, I'll be on my way. You should enjoy yourself, sabi ni Mark. Sige, salamat, sagot ni Yolanda. Tumalikod na si Mark at umalis. Gayunpaman, may isang mula sa karamihan ng tao ang biglang ngumisi sa kanila, Hoy, Yolanda, nagpalit na kayo ng boyfriend. Bakit hindi natin siya kilala? Ang taong nagsalita ay isang magandang babae na may gintong buhok. Matipid siyang nagbihis at humakbang palabas mula sa karamihan ng tao kasama ang isang magandang lalaki. Napaka-sweet nilang dalawa na magkasama. Kumunat ang noo ni Yolanda. Ang kagandahang ito ay ang kanyang kaklase sa high school na si Jacqueline Fredson, at ang lalaking ito ay si Mark Katie, mula rin sa parehong high school. Noon, gusto ni Jacqueline si Mark, ngunit palaging hinahabol ni Mark si Yolanda. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Yolanda. Mula noon, may sama ng loob sa kanya si Jacqueline. Not keen to introduce him this time. I bet you were dumped by your ex-boyfriend. Tuwang-tuwa si Jacqueline. Palagi siyang naiinggit sa kagandahan, hitsura at kayamanan ni Yolanda. Hindi siya nang ahas na ipakita ang kanyang inggit at naitago lamang niya ang kanyang nararamdaman sa loob niya ng palihim. Nang maglaon. Matapos malaman na nabangkarote ang kumpanya ng ama ni Yolanda. Mas lalo pang nakaramdam ng pagmamataas si Jacqueline nang sa wakas ay makitang itinapon sa bintana ang katanyagan at kayamanan ni Yolanda. Gayunpaman, pagkatapos na pumasok si Yolanda sa universidad, nakuha niya ang kanyang sarili na isang napakayamang kasintahan. Hindi natuwa si Jacqueline at muling bumalik sa inggit sa kanya. Ngunit ngayon, muli siyang natuwa nang makitang nakikipag-date si Yolanda sa isang pauunan. Nakakamangha ang pakiramdam. Bakit hindi ka nagpapaliwanag? Let me guess, natapon ka talaga. Nagpatuloy sa pagtawa si Jacqueline. Paano niya pakakawalan ng pagkakataong ito para pagtawanan si Yolanda? Malamig na tumawa si Mark sa tabi niya. Ni-reject mo ako noon, pero ngayon tinapon ka na. You deserved it. But if you were dumped, so be it. Why find such a loser as your boyfriend? He looks so poor. No wonder nahihiya kang ipakilala sa kanya, pero still, you both are a good match, because hindi ka ba mahirap din? Ngumisi si Jacqueline. Habang nakangiti si Mark, ang ibang naruroon ay nakatingin lang kay Mark sa inis. Anyways, nakuha niya ang atensyon at panunuya ng lahat. If you have something to say, just say it. Don't involve someone else, matigas na sabi ni Yolanda habang nakatingin kay Mark. Sorry about that, ingat lang sa pagmamaneho. Magalang pa rin ngumiti si Yolanda kay Mark. Tinulyapan ni Mark ang mag-asawa at naglakad pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. Huminga ng mahina si Jacqueline at naiinis na tumingin kay Mark. Ipakilala mo siya sa amin ha.
Hindi siya pinansin ni Yolanda at direktang sinabi kay Mark. Bakit hindi ka pumasok at uminom ng juice? Nahihiya siyang dalhin si Mark dito. Noong una ay gusto niyang manatili sandali at pagkatapos ay umalis, ngunit malinaw na ang mga bagay ay hindi nangyayari sa paraang gusto niya. Tumango si Mark at naglakad papasok kasama si Yolanda. Galit na galit si Jacqueline nang makitang hindi siya pinapansin ni Yolanda. Inabot niya ang kamay niya para pigilan sila. Tumigil ka nga dyan. Ika-23 kaarawan ni Bibi ngayon. Hindi basta-basta ang papasok sa gusto nila at tulungan ang sarili nila. Hindi man lang siya nagpakilala, so who knows kung ano ang gagawin niya doon. Paano kung magnakaw siya? Ilang cellphone o relo, sabi ni Jacqueline. Desidido siyang ipahiya si Yolanda ngayon. Sobra ka na, naging yelo ang ekspresyon ni Yolanda. So ano? Lahat ng tao sa loob mayaman. Lahat gumagamit ng iPhone o nagsusuot ng mga relo na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50 grand. Kung mahirap ka, matalino ka at huwag kang pumasok. Hoy, kausap kita dyan. Oo, ikaw. Umalis ka dito, ngayon din. Huwag mo nang isipin na magnakaw ng kahit ano. Tinaman ng tingin ni Jacqueline si Mark. Jacqueline, stop it. Kung may sasabihin ka pa, sabihin mo lang sakin. Nagalit si Yolanda. Nandito lang siya para uminom at nagpaplanong umalis pagkatapos noon. Sino ang nakakaalam na makakatagpo siya ng ganoong sitwasyon? Napaka-protective mo sa kanya. Parang boyfriend mo talaga siya. Hey, hindi ka lang natapon, pero nawalan ka pa ng taste sa lalaki. Bagay talaga kayong dalawa, tumawa si Jacqueline. Biglang isang malakas na sampal ang narinig. Tinampal ni Yolanda si Jacqueline sa mukha. Namula agad ang mukha ni Jacqueline, malinaw na marka ng palad sa pisngi. You f***ing dare to hit me. Puno ng galit ang mukha ni Jacqueline. Itinaas niya ang kanyang kamay at akmang sasampalin pabalik si Yolanda. Gayunpaman, hinawakan ni Mark ang kanyang palso at naningkit ang kanyang mga mata, huwag mo siyang patulan. With that, tinulak niya si Jacqueline. Galit na galit si Mark. Paano niya natitiis na panoorin ang kanyang babae na binubuli? Kumaway siya ng kamao at agad na sinugod si Mark. Natakot si Yolanda at mabilis na kinaladkad si Mark. Sa kabila nito, nanindigan si Mark at handa siyang makipaglaban kay Mark. Magkapareho lang ang tangkad at bigat ng dalawa kaya alam niyang may tsansa siyang manalo sa laban. Stop! Anong ginagawa niyo? Isang galit na boses ang nagmula sa loob. Si Bibi, ang birthday girl. Natigilan si Mark habang sumulyap si Mark kay Bibi. Hindi niya kilala ang babaeng ito at hindi pa niya ito nakita. Bibi, ngayon lang ako sinaktan ni Yolanda. Tignan mo, agad na pagrereklamo ni Jacqueline. Ang kumpanya ng kanyang ama ay kasalukuyang nakikipagtulungan sa kumpanya ng ama ni Bibi. Hindi siya naniniwala na kakampi si Bibi kay Yolanda. Ano ang nangyayari? Kumunat ang noo ni Bibi at bumaling kay Yolanda. Birthday ko ngayon. How could you simply attack others? Napabuntong hininga si Yolanda. Lumaki siya kasama si Bibi, ngunit dahil nabangkarote ang kumpanya ng kanyang ama, unti-unti siyang lumayo kay Bibi. Ayaw niyang sumama, pero tinawagan siya ni Bibi at hiniling na sumama. Dahil medyo matagal na rin noong huli silang nagkita at kaarawan na niya, napagpasyahan ni Yolanda na dumaan na lang. Oo naman, malinaw na hindi na siya bahagi ng mga ito. Medyo nadismaya si Yolanda. Hindi siya dapat dumating ngayon. Bakit hindi mo siya tanungin? Sabi ni Mark. Magiliw siyang sinalubong ni Yolanda, ngunit agad na pumanig ang babaeng ito nang hindi nakinig sa kanyang paliwanag. Ito ba ang dapat gawin ng isang kaibigan? Kahit sino ang tama o mali, birthday ko ngayon. Nandito lang tayo para magsaya. Paano tayo pumapatol sa iba? Napataas ang kilay ni Bibi bilang hindi pagsang-ayon. Ako ay humihingi ng paumanhin. Napabuntong hininga si Yolanda. Mag-ingat ka sa susunod. Hindi kita hiniling na sumama para lang manakit ng iba, babala ni Bibi. Got it? Sabi ni Yolanda. The F-sick. That's all. She F-king hit me. Labis na hindi nasisiyahan si Jacqueline. Habang hindi pinapansin ni Mark, itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Yolanda. Gayunpaman, itinaas ni Yolanda ang kanyang kamay at nasalo si Jacqueline sa oras. Lalong nagalit si Jacqueline. Bitawan mo ako.
Huwag mong kakalimutan, ang tinitirhan ngayon ng mga magulang mo ay ang bahay ng kaibigan ko. Mapapatulog ko ang mga magulang mo sa lansangan ngayong gabi. Tumulyap si Yolanda sa kanya at itinulak si Jacqueline palayo. Napaatras siya at halos bumagsak sa lupa. Pagkatapos, mamaling siya kay Bibi at nagreklamo, "Bibi, paalisin mo siya. Ang ganitong klase ng tao ay hindi kwalipikadong sumali sa party." "Yolanda, I appreciate your wishes. Dapat bumalik ngayon," sabi ni Bibi. Napabuntong hininga si Yolanda at tumango, "Well, Bibi, happy birthday kayo." Tumalikod na siya at nagsimulang umalis. Gayunpaman, nakaramdam siya ng mali at malapit ng lumuha. Hindi ito katulad niya dahil palagi siyang malakas na tao, Bulk. Bakit kailangang maging ganito? Tinutukoy ng pera kung ang isang tao ay nasa tama o mali. Wala itong kabuluhan. Sa tono ng paghingi ng tawad ay sinabi niya, "Mark, pasensya na, alis na tayo." "Bakit ka aalis? Hiniling niya na pumunta ka, at dumating ka. Pero ngayong hiniling niya na umalis ka, aalis ka na." Tiningnan sila ni Jacqueline ng masama. Kilala pa ba nila kung sino si Bibi? Kung hiniling kanyang umalis ng mabuti, mas mabuting umalis ka.